ingredients of a healthier life. Life Extension Vitamin D3. Anisito, Pinggo, 74. 74. Ang bukol sa likod niya, dako na daw, itlog na sa manok. Kaya mo na ito gingamit kaya ang life extension, nagpupo siya, tag-asken mong wala na nagbukol. Diri ka na sa sigurado nga epektibo. Rekomendado sa mga medical doctors. Life Extension Vitamin D3. Welcome to our reunion! Uy, Nay! Nagniwang ka! Hindi ka na bloated at hindi na constipated ang tsura mo! Tungod din na sa super fiber. Ano? Super fiber. Super Fiber. May powerful detoxification effects ang plant fibers, prebiotics, and alkaline food. Lowers cholesterol levels. Helps control blood sugar levels. Normalize bowel movement kag immunity booster. And prevents colorectal cancer. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa masulhay ng pagpamuhin. Super Fibers ang Life Extension Philippines. Mabakal sa mga butika. Life Extension Vitamin D3. Ako si Doktora Amalia Bocala. May cancer ako sa lung. Sige lang tumal ko sinang vitamin D3, life extension na. Pagpa-examine ko sa doktor ko din sa lung. Kuhay na. Diri ka na sa Life Extension Vitamin D3 nga ang unod 1,000 IU. Sigurado nga. Matapos ang ilang dekada, gayon ay magbabalik na. Muli ay magserbisyo sa balita at impormasyon. Numero 1, DYRP Live Radio 1017 kHz sa iyong AM radio. Sa Iloilo ang radyo mo, DYRP Live Radio. Sa balitang may integridad at prinsipyo, Live Radio. Rated SPG. Istriktong patnubay at gabay. Kinahanglan. May mga sensitibo nga tema kag diskusyon nga hindi angay sa kabataan. Gani, ginapangabay ang pag-ubay sang mga ginikanan. In the service of the Filipino and the world, with accuracy, independence, impartiality, humanity, and accountability. Allied Broadcasting Center and JPG Broadcasting Network. The new generation. Tele, Radyo Mo, DYRP, Live Radio. Kasama ng bawat mamamayang Pilipino na nagtataguyod ng makatotohanang pamamahayag at serbisyo publiko. Ito ang Life Radio. Iloilo. May mga palamangkutanon ka bala parte sa ikaayong lawas? Ipadala sa Meditalk, ang pinakabag-o nga health and wellness program sang DYRP Live Radio Iloilo. Stay informed, stay healthy. Meditalk sa Live Radio. Good morning mga abyan, mga ka-live. Welcome na naman sa aton nga every Tuesday nga programa, health and wellness program nga Meditalk. Siyempre, inibugal nga ginudulong sa inyo sa Life Extension Integrated Medical Clinic and Pharmacy. Antes kita mag-umpisa, siyempre napasalamatan lang natin ang aton mga supporters, ang mga listeners naton kag mga viewers nga padayon nagaupod sa aton nga pag-promote sa health awareness, disease prevention, and healthier communities. Sama sobra na isa ka dekada nga pagpangalagad sa Life Extension Integrated Medical Clinic and Pharmacy. Nga komitibo gid sa pag-promote sa integrated medicine, ang combinations and quality medical care, proper nutrition, healthy lifestyle guidance, and science-based supplementation to help Filipinos para makaangkon sa healthier lives. Aside sa Meditalk nga programa sang Life Extension, syempre nag-offer man sila sang libre nga medical check-up or quality medical check-up ha. Libre pero quality. Syempre ma-avail lang ninyo ina sa pagbisita sa ilang mga branches. Mayara sa Robinson, sa SM City, sa Banwa sang Santa Barbara, sa Banwa sang Oton, sa Estancia.
Kag syempre may araman sa Pasay City, sa Rojas, sa Calibo, kag sa Antique, kag sa iban pa nga mga locations across Visayas, Luzon, and Mindanao. Kag syempre sa inyong laboratory and diagnostic needs, magbisita lang sa Confluence Medical Laboratory and Diagnostic Center. Nga araan hamtang sa Life Extension Integrated Medical Clinic and Pharmacy sa Robinson's Place, Iloilo. Open sila alas 6 aga, tubtub alas 5 sa hapon. Lunes, tubtub Sabado. Welcome once again sa atong mga kauturan ha, especially sa atong mga kauturan sa Kabangkalan, labi naging sa atong sister station sa Live Radio Kabangkalan. Itigana nyo na rin inyong mga pamangkot sa aton nga discussion for today. Kay ti padayuno naton ang aton nga pag-story about sa mga diseases during these rainy days. Kung saan nagligan, istoryahan naton ang dengue kag leptospirosis. Subong naman nga aga, istoryahan naton ang all about diarrhea and hepatitis A. Of course, ako ang inyong alagad, Abian Debbie Leysa Laroder. Kamay kaupod naton ang aton nga medical expert. Wala liwan, suki na naton. Dr. Bernard CASPE. Doc, good morning. Welcome. Yes, ma'am, baby. Good morning. Yan sana nato ng followers no, sa live radio, sa Facebook live, sa mga radyo nila sa ilang mga balay. Kag syempre mga ngayong kaupod man naton ang atong registered pharmacist, si Ma'am Cherry Ann Galiargan. Hello, Ma'am. Good morning. Daw nahidlaw kami sa imo kay wala ka last Tuesday. Dali. Oo. Ano ina ka importante? Very important. Amo na aya. Importante nga nakabalik ka na sa buong adlaw. Sa nahambal na naton ha, mga questions so da, i-prepare nyo gid ang inyong mga questions. Kag kung may gusto mag-send sa ilang mga questions sa aton nga text line. Ang aton nga text line is 0962-935-9938. Hindi maguya-uya kay sa subong nga tag-ululan ang ini nga diarrhea kag hepatitis A ka common gid. So paano naton ini malikawan? Paano natin ini mabulong para hindi na maglala? Kay syempre kag kung suffer ka sang mga amoni, kung tag-ululan magsigi-sigi kag kuisa tanan kamo sa pamilya, daw kabudlay kag kung pwede man lang di pagdalon sa ospital no, may mga home remedies kita. Amo na karon istorya naton. Diri upod kay Dr. Bernard CASPE. Sige, sa oras nga alas 4, hindi na naton pagpadugayon. Sige, Doc. Umpisa na naton discussion. Take it away, Doc. Okay, sige, mama. Anyway, i-continue natin ang aton discussion no, sa rainy diseases naton. So, as Ma'am Debbie have said, discuss natin last time ang dengue, kag leptospirosis. So, bumakato sa waterborne diseases naman actually. So, unahon naton ang siguro nga topic ang aton nga diarrhea, LBM, or lupot. So, next slide please. Okay, so ang lupot or diarrhea or LBM, so magtawag kita sa nato, ang qualification is dapat 3 or 4 nga loose na stools per day. So kung pamuson ka once lang or twice, hindi pa na siya mahambal nga diarrhea. So dapat 3 or 4 nga loose stools per day. Okay? So damon isa sang usually sang causes, but usually pinaka-common is viral infections. And usually kung viral infections, 1 to 2 days siya resolve na siya normally. So wala sang need gid mga pa-doctor kagid so far. Mga home remedies lang na tips later on i-discuss natin so far. Okay, so next slide please. So there are 3 types actually of diarrhea. So number 1, we have the acute diarrhea. So when we say acute, so normally 1 to 2 days lang or pwede siya mag-extend until but not more than 14 days ang diarrhea. So kung amula na siya kalawig, so ginatawag natin ng acute diarrhea. And kalabanan sini normally nagadula na siya without symptoms. So kung kita maka-experience ng diarrhea, normally di ba especially kung daw way lang matunawan, usually pag napagawa mo itong way matunaw, okay na. Okay na, back to normal ka na. A day or 2, back to normal na. So amo ng acute diarrhea naton. But when natawag kita nga persistent diarrhea, so inaya 2 to 4 weeks ang diarrhea, most medyo lawig-lawig na so far ya. So ganit gid sa medication ka mag-consult sa mga doctor supposed to be. And lastly, we have the so-called chronic diarrhea. Iniya more than 4 weeks na gid ya ang iyang pagstay or pwede man siya nga on and off siya for a long period of time. Gabalik-balik lang siya. So muna siya nga diarrhea. So iniya medyo serious niya kung chronic diarrhea. So dapat pa-consulta sa doctor niya so far. Okay? Next slide please. So ano ang causes ng diarrhea? So damo ni cause diarrhea no, pero ang most common gina supposed to be is ang
viral infections. Sa amo na tawagin naton siya nga stomach flu or stomach bug because it's a viral illness is supposed to be. Okay? So, next slide. So, amo na siya, no? Ang cause in the area, we have the infections. It could be virus, which is the most common. We have the bacteria, and we have the parasites. Okay? So, sa aton nga mga adult, ang most common nga virus is the novovirus. And sa aton naman nga kabataan, ang common naman sa kabataan naton is called the rotaviruses. In fact, may ni ang rota, gani nga, nga immunization sa kabataan naton so far, para siya sa lupot, bala. Kung bacterial infections, sa mga pinaka-common salmonella infections and the E. coli. And for the parasites, we have the Giardia and the Escherichia or ang tawag naton nga amoeba. Okay, amo na siya normally ang common. So it could be virus, bacteria, or parasites. Next slide, please. So, food poisoning also can cause diarrhea. So, magkautas ang contaminated bilang ang food niyang dopanos na bala. Oo. Or nalipasan na, or because ang prepare, so hindi namin prepare nila. So, pwede kita mag-diarrhea man so far. So, usually, ang mga bacteria, mga Staph aureus, Clostridium, still E. coli, and Salmonella. And mga tawag kita nga travelers diarrhea, ina mag-travel kabla sa area, tuloy nga daw ang sanitation, bala, hindi namin, it's supposed to be. Kung usually kung mag-travel ka mo, ang in-advise ka namon, hindi ko magtipid sang tubig nyo, hindi ka mag-inom sang tap water, i-service inyo sa mga restaurants, dapat bakal ka mo ya. Okay, mabakal ka mo yung inyo yung water, so mineral water or distilled water, hindi ka mag-inom sang tap water, especially kung sa ibang area, ikaw mo so far makadto. Okay? And kung pwede, ang mga street foods, bala, so halong ka mo sa street foods, siway ka mo kabalo anong preparations na so far mo. So, be careful ka mo sa mga street foods during sa mga visit nyo sa ibang areas. Okay? Or basta sa Iloilo man, tutanawan nyo man ang gabaligya. May tsura sa gabaligya, kamo may health card man siya, para di sigurado kamo nga ang street food sinakaon naton, at least safe man so far. Kaya iba ng baldok agim, nagyapon sa kalayo. Di ba mo na? Mas iba may arak isa nga bakterya nga do heat resistant eh. Kaya iba kalayo, tidali malang mo, unless nga pabukalan magitudo, siguro din patay mo siyempre. Pag kung dasig malang din problem iba, hindi yun yung patay so far. And also, one of the cause of diarrhea is medications, mga bulong, especially antibiotics. Ang common mga penicillin, mga amoxicillin, mga penicillin containing antibiotics. Because antibiotics, kinakill nilang tod ang harmful bacteria, but at the same time, kinapatay nilang good bacteria. Amo naglulukot ang mga tao. Amo na normally kung antibiotic, kami gata kami probiotics man, which good bacteria para ma-neutralize ang effect niya. Okay, ginapatay ang sabot bacteria, patay sang antibiotics mo. Dapat may mabilin nga good bacteria. So, dapat bacteria. Kaso may dos natin ang probiotics normally para at least ma-maintain natin ang balance between the good and the bad bacteria. And also some medications, mga pangparabla, anti-ulcer, anti-gastritis, involves ang contains sa magnesium, cause diarrhea, of course, some cancer drugs, treatments sa cause diarrhea. Kung iban, sobrang nga gamit sa laxatives, rin ang blangga medyo pupo sa mga tiga, pero may laxatives, so kakos mo na sa diarrhea na long run, kung pero mo siya ginagamit. Kaya doon, anad ka na, nag-immune na? Nag-laxatives ka. So far kayo tumang sa laxatives, so imbes nga tiga pa mo, so nag-watery naman, nagbasa naman, kasi sobrang laxatives sa lawas mo, so far ginainom mo. So these are medications. So next slide please. So also those sa may mga food kita nga ginakaon hindi ka matunaw no, like kumara kita lactose intolerance. May mga tao hindi ka inom sang gatas. Oo, damo bala dok ako na bala na kada inom ko nila sang gatas, ang ilang nga pamuhin basa. Yes ma'am, because lactose intolerance sila at least na mo nang problema sa ila. In fact sa mga babies na tumira kita sang preparation sa market nga mga lacto-free nga mga milk nga products. Because nga para hindi siya maglupot ang kabataan natin so far. And also may harapan lactose nga fructose intolerance man sa iban. Mga additives sa mga sugars na bala so far. Kami harapan kita sa mga tawag nga celiac disease nga dapat gluten free ang imo nga pagkaon. Okay, kay autoimmune ang celiac mo so gina-attack sa aton nga body ang intestines mo naton so dapat gluten free ang imo nga pagkaon nga free sang wheat normally nga products. Okay. So next slide please. Yan may harap kita nga disease nga affects sa aton. Amo ni serious yung mga conditions, mga inflammation like Crohn's disease, ulcerative colitis, irritable bowel syndrome. So, need kayo mag-consult sa mga gastroenterologists yung nga problema. And of course, stress and anxiety.
maka-worsen sa wala kung usually kung nara kita sa stress situation like may exams whatever isa na malupot ka matyagan mo di ba normally amo na to di man na dos ng stress or anxiety makagapaw ang feeling ko duga palukmat sang tanan mo blang balatian kung stress ka yes ma'am because a lot of mga chemicals sa body naton guluwa so far so mo na nga nag-worsen na gid aton nga diarrhea supposedly personally din ako notice ko kung stress ko ang hyperacidity ko gatukar yes isa pa naman matali ang acid bagin nga mga problem kung normally stress ka lamang ko kay no sige dak okay in fact stress anxiety maka-problema sa hypertension diabetes at least sugar so stress and anxiety damog ini isang problema kay sa body so try to maintain supposed to be ang healthy living to supposed to be in avoid stress daton sa aton nga everyday activities medyo kalma lang kulang kung pwede pa lang no bo kung ang stress dapat batuan gid batuan gid so okay so next slide please. So yung mga procedure mo sa bowel naton ng mga surgery ba lang gina-perform sa mga doctors temporarily ka-create mo na sa malabsorption syndrome because bringing kote mo tong imong tinai let's say parahan lang ginutod nila ginsugpo naman nila for example so medyo ga-create sang temporary malang na normally nga diarrhea then later on maka-adapt man imong body so back to normal ba lang back to normal but it will probably take some time weeks to months actually. Okay, next slide please. So mo to cause ng diarrhea no so damo to sila ano bang symptoms ng diarrhea so pinaka-obvious syempre loose watery stools 3 or 4 times a day amo gani ang symptoms ng diarrhea supposed to be so galupot ka. Of course, the additional nga problem is usually bloating or cramping. Doga lago okay mo tiyan Yan, secretary ka okay mo tiyan. And of course, strong urge nga do hindi ka makalabot sa CR bla. Gadlaga nga CR mo normally, dasig ka do hindi ka kalabot bla. Hindi ka kalabot sa CR supposed to be. And of course, pwede ka nga may nausea, do may feeling ka pala nga do masuka ka. So, common symptoms. May ara man niya baladok nga sakit-sakit tiyan mo nga daw magwa siya. Pero kung ara ka na gani sa CR, wala man. Amo man na, no? Iban ga amo man na siyempre. Wala mo normally yung diarrhea, kaga-compound ang usually acid nga problem man So, usually kalabanan sa mga problem sa diarrhea. After that, mayara ka tatawag naman nga acidity naman. So, combination naman sang acid kag air naman nga combination supposed to be. So, next slide. Iniya severe na ganyan nga symptoms sa diarrhea. Kung amo tong first sa inyo, 1 to 2 days probably pwede siya mag-go away. Masi home remedies lang, way na sa doctor consultation, pwede siya madula. But this one is kung may amo ka nga signs and symptoms nga severe diarrhea, the mga warning signs. So number 1 is may dugo or may sipon-sipon imo nga stool. So yun na yung serious condition. It could be probably kalabanan na siya Shigella or Salmonella for example or normally amoebiasis. Kung ang red nga na dok nga daw dugo, fresh ina ako do medyo old na. Fresh na siya ma'am. Blood streak. Actually blood streak di ba na siya nga tubod blood streak. May ara lang nga daw pula nga dugo. Normally na mga blood yung nga itom na nga itom niya nga usually nga dugo sa babaw niya nga side. So mga ulcer for example. So hindi na siya fresh blood. So ano na siya usually black blood. But kung ang problema sa dalo-dalo nga level sa intestines mo usually fresh blood gina so far. Hindi ba nga strict mo lang na so far. So siya sa entail sang mas serious na condition nga may blood or sipon-sipon sa imo nga stool. Okay? And second is severe abdominal pain, severe nga cramping do sakit siya mo gibla syempre bala. Okay? Of course ibang pasyente nagasuka na gid na iya. Sobra nga problema nila. And of course, iban ga fever. So kung fever niya laban-laban infectious gina iya. So it could be laban-laban na iya bacterial infection or parasitic infections. And of course, kung chronic diarrhea, naga-weight loss sa pasyente. So, sobra nga lupot, nga way ka na sa makaon, nga gagwa lagi sa buli mo ya. Discharge ka lang, discharge. So, in fact, ang diarrhea, si dasi maglupot magniwang. Because wala sa absorption. Bisan isa lang na blado ka adlaw nga ga-discharge ka lang ga-discharge. May gina-intake ka man para ma-replenish pero ganiwang ka gid man Yes, kung maski wala gid na-absorb ang nutrients sa body mo and mo sa imong intake gina-limit mo namon siyempre para agad absorb ang nutrients sa body mo so far. So abo ning mga signs nga severe gid ang imo nga diarrhea no. Okay, next slide. And of course, ang diarrhea, ginakulbaan namon gidya ang dehydration. Oo. O mo rin ko sa mga pasyente, kung once ko diarrhea ka, ang first dakpon mo gidya is
oral rehydration salt ORS. ORS yung dapat at first mo dakbon. Before ka mag-take sa mga over-the-counter medications, dapat ORS kaya kay para ma-prevent ang dehydration. Yan ang morning warning sign nga dehydrated ng imo nga lawas o ang mga imo nga bataan, family members mo, headache. Okay? So nga headache ang tao nga may dehydration because nga may temporary nga reduction sa aton nga brain volume because dehydrate ka mo. O mo nag-headache ang pasyente. Flushed and dry skin. Siyempre, dehydrated ka, so dry ang skin mo. Irritability and confusion, probably related sa mga hypotension siguro. Okay? Naganubo yung blood pressure man. Severe nausea and vomiting. Of course, lightheadedness and dizziness. So, amo man na, probably hypotension ka. And fatigue. So, galuya lawas mo. And ang imo nga pee, medyo darker ang pee mo. Supposed to be ang imo na ihi dapat white gina mo. Oo. Or light yellow. But because nga dehydrated ka, ang galain na color sa imo. Brown, light brown. Yes, do tando ay. Do mamo nang iya nga or do iced tea. Ang iya color. Namugin na. And for the infants, tanawin mo ang iya nga diaper. Usually, mga less than 6 lang na. Per day ang diaper ng bata mo nga puno-puno isang ihi niya. So, in for dehydrated ang pasyente mo, or kung gahibi mo bata, wala isang luha gagawa sa mata niya, gahibi siya. So, dehydrated sa laban-laban. Of course, mayara iba nga, wala ka dyan ga-ihi for 8 hours. So, in short, dehydrated na ganang pasyente. So, mind nyo, so dehydration is very serious. So, dapat, magahan ba ko sa inyo before ka mo mag-take sa mga whatever medications, i-hydrated dapat talawas naton. So, or else, mga Vivalite or mga Pedialyte, dapat yan, ganyan naton. Do, hindi lang enough ang water lang, Dok, no? No, hindi mo enough ang water. Ang ginapagawa naton is may ano na siya, may chlorides, may ara na supposed to be ng mga sodium, may electrolyte, sodium, potassium. So, hindi pwede nga water because nga kung water lang wala sa electrolyte na siya. So, muna dapat oral radiation solution si dapat ang aton nga imnon para ma-replace hindi kita magluya so far. Okay, next slide please. So, ano complication diarrhea? So, I mentioned before nga ang biggest complication is dehydration ginaya. Okay? Kag dehydration most common gina sa mga infants nato, nakabataan, kag older people more than 65 years old kag after na immunocompromised nga mga tao, no. So hindi nato mahulaton no ang matas ang bata mo yupok-yupok na gidya. Ang bumbuno yupok-yupok para mag ka sa hospital. In fact, sa hospital kami before, kita na mo na mas sobra pa gidya gani ang mga adult. Kung hindi para ka biring na gid siya nga dogar riskog na gid siya di sa hospital ya. So inaya severe na gid nga dehydration. Kasi lagi siya dako siya nga tawo. Mao kasi riskog na yang pag sa hospital so far ato. Delikado man na, Dok, no? Delikado. So dapat gamay pa lang nga problem. Consult ka na so far kung na feel mo dehydrated ka na. Of course, without treatment, ang dehydration can lead to kidney failure, so magubato ng kidneys, stroke, heart attack, or even death. Kung galini, delikado ka tama. There are people na kapatay ito sa dehydration. Nakabataan, especially mga infants nga less ang nanay na later na ginadala sa hospital ang kabataan. O those people kasi nga lagko, pero dugay na gini. Ginapalala gini nga ginulat pa nga maglala mo. Nga lupot, no? So, paano ma-diagnose ang diarrhea? No? So, for simple nga diarrhea, nga doon digestion, for example, wala ba na usually ginatest na nabulong na mo. Common remedies lang so far i-discuss natin karon dara. Bukod, let's say, for example, medyo long-standing diarrhea mo, medyo pinakadlaw na gidya. So, pwede kita mag-blood test. Can do the CBC atali to rule out mga infections. Kag mga kung basi may anemia, ng pasyente natin. Of course, ang standard is stool exam ginaya. Wala natin kung may amoeba kada or whatever kada nga problem, may charge kada so far. And of course, ang hydration breath test naman kung may suspect ka daw lactose intolerance, so hindi ka plaka dyan sa mga milk products, whatever nga di risk may milk nga content, so galupot ki imo ya. So abo na siya. And of course, endoscopy kung medyo long term may endoscopy ka para maluot mo basta may ibang nga problem like may ulcers or tumors na gidya ka-cause sa imo chronic diarrhea. But commonly is stool exam lang na kag CBC normally gina-request na para sa mga pasyente may diarrhea. Labay mo na akong, Doc, sa loko lang. Kung lactose or fructose tolerant ka, hindi magina siya delikado, okay lang na yan. Hindi man, ma'am. Basta hindi ka lang magkaon sang pagka, siyempre kung lactose intolerance ka, dapat na siya milk mo. So may mga lacto-free man nga milk, so may lacto-free man nga milk. So, amo man kung fructose intolerance ka, so mga sugar, mga whatever, dira nga may fructose man, hindi ka lang magkaon lang. Mo lang importante, hindi ka lang magkaon. Likawan mo na lang. Likawan lang. Kabalaan mo nga may amo ka na nga problem so far.
So, paano natin ang diarrhea i-treat, no? So, siyempre, kung antibiotics, kung na-feel mo kung bacterial infection siya, so we do antibiotics. And of course, antiparasitic man, kung na-feel mo do amoebiasis siya. So, kasama ko dapat may probiotic, dapat hatag sa pasyente. Because this medications also kill good bacteria sa tiyan natin, hindi lang harmful but also the bad bacteria. So, dapat kasi balance ang good kag bad sa tiyan natin. So, we give also probiotic at the same time para balansin natin ang aton nga bacteria sa aton nga tiyan, no? And of course, kung may chronic, yun nga problem, mga IBS sa ato or Crohn's disease, so dapat mag-consult ka mo sa gastroenterologist ato kay serious ina nga problem niya. So, dapat i-treat mo na with the specialist na supposed to be. Kahit chronic na lisa. Chronic So, sa about problem. sa mga home remedies, Doc? Okay, sa home remedies natin, next slide please. Some home remedies, so unahon natin, dapat ang dehydration ginatawan. So, inom kita plenty of water, but ang water hindi lang na alone, no? Dapat may electrolyte balance ng fluid, ORS, okay, mga hydrate nato, Vibalite, Pedialyte, Ang Orisol nga nalo. Orisol. Orisol, amo gina siya dapat nato. Ang problema na sila sa Orisol kisa kay do ang taste do taban ka amo lang na. So, medyo hindi siya sa panamil. Amo nagwa ang iban nga preparations nga medyo may mga may mga flavor para sa kabataan naton nga para des daw na miano sila mag-inom so far. Ang Pocari daw man may pa siya ganito. Pocari is okay, pero ang Pocari kasi lang na siya mo do sports drink. Okay. So kulang man siya gihapon sa sang electrolyte nga kilala naton so far. Ang mga sports drinks, why ka na kami ga-advise? Okay. Because nga grabe ilan nga sugar mo. So ga-invite ka pagin sa water losses pagin nga more. So mas okay inang mga Orisol, mga hydrate. Yes, amo nga ideal. Amo nga ideal ya. Dapat amo nga ideal dapat. Or mga pulp-free nga juices natin, pwede mo na sa balay, or mga fruits, or mga caffeine-free nga sodas, pwede mo na sa pwede possibly. man. Okay. But ang namin kaya is ORS kaya. Oral ready solution, amo na pinaka-ideal ginaton dapat nga imnon. Okay? And sa food, usually kung may diarrhea ang pasyente, ang ginahabag gina sa ila, kung pwede atali, soft diet ka lang anay, lugaw-lugaw ka lang yan anay. Tapos kung pwede, yung mga sudaan, pwede lang isda anay nga sinugba, for example, is number 1. Kay milk, usually meat products, mga vegetables, usually avoid nato kung may mga oily foods, kay mabudlay na tunawon mo. So para faster ang imong recovery, so dapat lugaw ka, soft diet ka anay. Kung na yung may tawag kita nga brat diet, so ang banana ay okay mo na yung banana, okay mo na ya. Ang white rice, pero medyo lugaw na siya, medyo basa-basa gamay. Basa-basa siya, Or social kami, apple sauce sa bahay, apple sauce eh. Anong replacement or pwede ma-con sa apple sauce? Normally, kung ako lagi makoton mo, usually soft diet ka lang kami banana ka na siguro mas better. Okay naman, banana ka, lugaw Lugaw okay na so far himuon natin siyempre. Okay? So, next slide please. So, basta soft diet ka lang. Okay man ang bread, Doc? Bread, pwede ka bread, mga toasted bread. Okay. Pwede ka man supposed to be. Okay lang na, ma-digest mo na so far. Okay, dali lang, Doc. Doon na lang kanay kay we are about to get our STL result. Pero antisina, of course, gina-acknowledge lang natin mga viewers. Hello kay Ma'am Mans H. Verso. Good morning. Abian Robert Gabuas Netes. Thank you for highlighting the program. Of course, kay Ma'am Hazel Villanueva. Thank you for highlighting the program. And of course, JM Jom JR Jobs Garques, salamat sa pag-highlight. Si HWP Cades, good morning. Also, Ma'am April Lynn at highlight, salamat. And also kay, dalang masaka-saka kita. Kay, dalang, kadamo, palibalaan sa baba, dalang ged. Kay Ma'am Julian, di na to siya. Kay Julian Belguera, good morning. Ara na si Abian Aldrin. Okay, sa line number 2, Abian Aldrin Sukenya. Good morning. Go ahead. Yari na ang draw sang Small Town Lottery ukon STL sa syudad sang Iloilo. Sa idalo sang Eagle Roar Gaming Corporation, STL Iloilo City. STL Iloilo City. Live sa DYRP Live Radio Iloilo. Good morning mga biyan. Sa Bernard Latati, kag Ma'am Bibi, mayong aga, yari na nga Small Town Lottery. Siyudad sang Iloilo. Karon nga Hulyo 21, 2026, last 10 media.
para sa aton nga first draw sang small town lottery syudad sang Iloilo. Ang aton nga draw po, pinapangunahan sa aton nga draw team head, Sir Ryan Abilino. Ma'am Adrian Menaliesa, ang aton nga operation assistant. Ang aton naman nga operation specialist, Ma'am Victoria Custodio. Sir Glenn Sunyo, representative halin sa Igoror Gaming Corporation. Ang aton naman nga mga hurado, ginapangunahan sa aton nga chief judge, Sir Ryan Mirzar, Ma'am Ina Maligad, Ma'am Juliet Abanyo, at Ma'am Gina Vizcara. Sa aton nga draw karon ika-1,000 kag 151 na kadro ang small town lottery syudad sang Iloilo. At sila nga mga talion, papatiyan naton si Ma'am Victoria Custodio para sa official announcement sa pag-umpisa na sang draw. Ano po po daw? Ano na? Okay. Iloilo City, let's play small town lottery. I'm ready for the first winning number. Hari na, makita na naton mga bula nga nagkakarambula sa sunod sa draw machine nga pula. Alayan ang unang nga resulta. Sino yan ang makaagom sang premyo? Siyempre, ang nagataya, kung luhay nagataya, wala tsansa sa pagdaog. Kaya kamo, para kamo ang may tsansa, yari na! Our first winning number is the number 17. Numero 17. Numero 17. 17. 17. O lang ang numero. Ang 17, anunsyo sa ang bata nga lalaki. 17. Ang kulba, 17. Pwede man nga minor, di edad. 17. Ang isa ng anunsyo. Handa natin na grupo para sa mga masunod na numero. Mabito na, yari na! Our second winning number is the number 31. Numero 31. Numero 31, 31. Anunsyo, sang baboy. May iban man yung anunsyo, pero pinaka-highlight baboy. Baboy 31. 1731. 1731. Pwede man nga sinalbahan sa 31. 17 kulba, 31. 1731. Ikatatlo ka na meron no? Our winning number is the number 14. Numero 14. Numero 14. 14. Pamatiyan natin ang opisyal na result. Aling ka ng Victoria Custodio. 26. 33 and floor. 17. 31. 14. Kaliwa. 17. 31. 14. In exact order. Amo na itong atong nga resulta para sa itong nga small town na residence ang Iloilo, 17, 31, 14, 17, 31, 14, 17, 31, 14, 17, 31, 14. Amo na itong nga resulta para sa itong nga small town lottery syudad sa Iloilo. May mga kay Sir Agin Almirante. Good morning. Kay Gerald Bautista Mayong Aga. Siyempre kay Bungbong Mayong Aga. Let's rin sa small town lottery syudad sa Iloilo. Aldrin Sukinya para sa balita ng may integridad at prinsipyo. Live Radio. Inyong nabatian ang resulta sa Small Town Lottery ukol STL Iloilo City sa idalo sang Eagle Door Gaming Corporation. Bantayan ang ibang pang resulta sa mga draws sang STL Iloilo City diri sa DYRP Live Radio Iloilo. Madamong para sa aton nga STL results subong nga 10:30 draw. Ang winning combination 17, 31, 14 o kon 17, 31, 14. Sa mga nagdalaog, congratulations. Sa mga wala, hindi nangin mapalad. Padayon na sa pagtaya kay sa inyo tag sa kataya, nagakanto sa kawang gawa. STL, serbisyong tulong sa lahat. Oras na ito, alas 10:31 na sa aga. Padayunon tayo ng aton mga viewers sa pag-acknowledge sa ilang. Live Radio Kabangkalan 105.3 FM. Good morning mga ka-live.
kag sa tanan ninyo nga mga viewers and listeners. Hello kay Archie, Sir Archie Oit, mayong aga. And Michael Baroca, sir, good morning. Salamat sa pag-highlight sa program. Abian Mark Corasata, salamat sa pag-highlight. Abian Michael at highlight, salamat. Abian Mia tayo, salamat sa pag-highlight. And of course, kay Ma'am Rosel Morada, good morning, Ma'am. Kay Ma'am Jovelyn Goden Bacolod, good morning. Abian Brian Mecha, good morning, salamat sa pag-highlight. Jessa si Ednesor, good morning, salamat sa pag-highlight. Si HWP Gimaras at highlight, thank you, good morning. Abian Mi at highlight, salamat. Ma'am Rosel Morada at followers, salamat. And of course, Taning Save Integrated Farm, mayong aga. Jessa Ednesor at highlight, salamat. Aisha Saing, good morning. Abian Mark, good morning. Of course, kay Ma'am Leia Henshaneo Sapio, good morning. So Papo, good morning everyone listening here in Zaraga. God bless you and everyone listening to Meditalk on Life Radio. Salamat sa pag-share, Sir Oye. At sa Chinese nga name, salamat sa pag-highlight. Ma'am Mayde Ortega, salamat sa pag-highlight. Of course, Abian Aldrin Sukenya, salamat man sa pag-highlight. Good morning. Abian JL, good morning. Kena Marie Parinyo, good morning. Edison Jem Quito Milano, good morning. Fiera Nieva Jane, good morning. Si HWP Estancia and Nonoy Lopez, maayong aga mga abyan. Sir Nonoy, good morning man sa imo. And of course kay Ma'am J. Ann Mende, good morning. 10:34 in the morning, padayuno naton ang aton nga discussion. Kay subong ari na kita sa home remedies para sa ining diarrhea. Sige, Doc. Good morning. Padayon kita, Doc. Yes, ma'am. So, additional tips no, sa home remedies natin. No? So, avoid natin ang caffeine and alcohol because these drinks actually may laxative effect. So, ka-worsen ang diarrhea pag natin supposed to be. So, ginawa ko, oral radiation solution na dapat ang nami natin yung immune for the meantime. And also avoid these foods because gano'n siya create ang gas pain. Mga beans, mga mga cabbages, mga Brussels, beer, carbonated beverages, sa mga soft drinks, di pwede na yan kung nagalupot-lupot ka. And of course, you should refrain from drinking usually mga milk na products, sa mga cheese during the time. Okay, imbis sa bata, although sa mga infant sige man naman ng milk, pero may mga lactose free man yung formula mo na ginagamit naman supposed to be. So avoid nga mga pagkaon din kag-drinks para hindi masyado maglala ng gitang inyo ginabatsag kung may diarrhea ta supposed to be. Kabalik ko pinaka-simple soft diet ka lang. So pwede kaya sang lugaw-lugaw lang, kag usually mga mga noodles, saging, pwede na mga bread mga simple breads nga wala lang sang palaman mga biscuits, so pwede naton sa buo niya kung lupot-lupot hindi pa mahal, Doc. Hindi pa ba? Barato lang. Barato pa, affordable pa. Affordable lang. Pero kung magsigisigi na imong LBM, napakonsult kayo sa doctor supposed to be. Para kaya basi lala na siya. Basi may problema gina sa pa yan. Next slide, please. So, paano natin malikawan sa prevention natin sa diarrhea? Number 1 is siyempre mag-inom sang matinlo nga tubig na iya. As I mentioned before, kung ga-travel kayo, hindi kagid mag-inom sang tap water sa mga restaurants. Bakal ka sa imong nga mineral water. Kaya kung sa inyo sa balay, kung hindi ka sigurado sa imong nga water, so pwede mo siya i-boil mong water mo para at least sigurado ka mapatay. Pat ang problema sa boiling naman, it takes almost 30 minutes Oo, dugay lang. Madugay kaya so magasto sa buong LPG mo. Magasto uling. Kahoy. Kahoy kung sa uma. So, pinaka mo siguro kung may bakla ka naman mineral water, distilled water, baka lang sa distilled water, mineral para very simple na lang. Mula na. Mahago ka pa na karon sa pagbukasin mo tubig na. Of course, ang street foods, why hindi ka magkaon sa street foods, pero syempre I think right now mga street food vendors nato may mga health card ba na sila mo? Oo. Nga ginasuksok, I don't know kung ginasuksok in Manila, but usually advice ka may health card dapat sila para to make it sure nga tinlo ba ang ginagabligya nga mga street food kasi siyempre kita kung katok sa ibang area kisa daw namin street food doon namin magtilaw doon namin magtilaw muna bala. So make it sure lang medyo tinlo ba na ang ilang ginabaligya so far. Of course, next na pinaka-common is frequent nga hand washing.
dapat ginaya. Okay, so tanan nga bagay, hand washing kung you're talking about sang COVID man o Hep A man, usually hand washing ginaya. Okay, especially maghalingan sa CR, dapat paghinawagin man sa imo kamot before after eating, paghinawagin sa may supposed to be. And of course, kung may ara kita pagkaon sa lamisa, prektahan naton kay mga sapat galupad, mga langaw, kung ano pa yung makatanga, kamang-kamang na sa inyo, mga pagkaon sa lamisa. So, i-protect ninyo siyempre, kay because this, mga sapat, nag-bring isang sa mga diseases sa aton ng mga tao, no? Makaon nato ang pagkaon, ginahapunan nila supposed to be. Kag hindi lang guro Dok, kung alin sa CR kag magkaon, kung may may matandog kabla mga bagay-bagay nga daw feeling mo mahigko, mahugas gid ya. O kung ng alcohol. Oh, right away alcohol ka, mahugas ka mo ka. Basta frequent hand washing, kung para kung na feel mo higko amot mo, ipahugas ka liwat sa imo kamot naman ka para hulize ka siyempre. Amo na nga man nami may hand sanitizer, may Hand alcohol sanitizer pa. na sa mga hindi lang sa clinic, basta sa balay nyo, dapat amo ka man. Pag nagalakat-lakat ka Dok, dapat may balon ka. Mas okay gid. In fact, kabataan kita, kasi mga bagsak batas, may katapik na nga sanitizer. Oo. Mami, gina supposed to be, kung ano gin man. Sige. Okay, next. So, hugas, ang atong pagkaon, no? So, hugas at lutuon sa mayo, supposed to be, kay, siyempre, ang sa ginabakal man sa market, damo, ang special na sa mga karne, special sa mga tao, no? Damo nakapot, nagkapopodera, so, hugasan sa mga, lutuon sa mayo, supposed sa mga pagkaon naton. Okay? And of course, kung mamusuon ka dapat sa CR, kagibig CR kagid. Ang mga problema mo before, kaya sa mga squatter ng area, wala sa isang CR gid ya. So, musuon ka sa gilid. In fact, amo nang problema sa aton baybay sa Villa nga hindi na nato mapaliguan. Kaya damo sang E. coli. Remember, ang E. coli galing na sa feces sang aton mga pumuluyo man. Okay? Amo nang sa Hep A karon, delikado man ang Hep A kay because sa feces ng tao ang Hep A mo sa tao galing ang hepatitis A. So, nag-advise kami ang mga squatter area dapat may ara gina sa dapat yang ilagay diyang water seal ng mga CR. Hindi pa yung buong nga bye-bye ang CR. Kaya gina-implementa na gano'n Dok ang zero open defecation. Yes, ma'am. Sa Department of Health. Department of Health. Sa mga uma-uma sa mga barangays, gina-implement ina. Because kada mo sa masakit makuha naton kung hindi na muso ng mga tao naton. Amo nambal nga basin diin. Nambal nila. Basin diin. Hindi bisan diin, basin diin. Oo. Kag Dok, hindi. Balik ko lang to gamay sa pagkaon. How about Dok, ang mga kinilaw ni Dok? Kinilaw supposed to be ang dapat medyo kung especially kung gabi bala dapat vigilant sila ka mga seafood, mga usually mga talaba, mga kinilaw kung gabi medyo vigilant ka mo siyempre siguro sa ginakaon siyempre. Kasi dapat ang importante ang preparation ng food dapat tinlo lang gid. Make it sure ang ga-prepare sang food naton niya kapag hinaw ka diya. Wasan sige diya. Kaya amo man sa hepatitis karon nga discussion naton mo. Kung ang family member mag-prepare sang food, dapat siguro doon yung kamot niya na tinlo ng kamot niya kay malaptagin na whatever nga masakit kung diarrhea man, FA makaron atali. So ang kamot sang frequent hand washing gid diya. Amo gina normal gid. Pinaka-importante. Kung ano masakit kung COVID time mo manito sa COVID time mo. Hand washing sa schools man siyempre. Correct. Kag inang alcohol kag sanitizer. Do dira gina nag-ugat tanan nga halos tanan may nataklos na nga mga alcohol and sanitizer. Kag better nga safe ang sura naton. Tapos ang pinaka-importante environmental sanitation paninlo dapat kita nan nga sapat-sapat bay nga langaw, mga tanga, kung ano ba kung mga ilaga man nga kay isang ara man gyapon So it boils down sa environmental sanitation kag personal hygiene ang dapat nato i-observe usually para malikaw naton ang diarrhea, whatever man nga mga balatian naton. Ilabi na gid mga spoiled foods nga ni Baladok. Oo, gamo nang ginaamag sang mga ilaga kag mga langaw. So mo na nga dapat tinahimuson gid ina. Himuson sa peso. Himuson gid siya kay siyempre gi-invite ka sang nga mag-multiply sila because nga kada balik-balik yung balay may pagkaon din nga dapat kauno nato na. Balik-balik yung balay. So siguro antes kita ma-proceed sa hepatitis A, mga mas-shoot anay kita mga questions, Ma'am Che. Ready nang imo mga questions dira? May ariman, ma'am. Tatlo ka bilog. Ate, okay lang na at least nga kay ginahulat-ulat naton. Actually kagina samtang nag-discuss ni Doc ang mga common na bala nga kuan may na-shoot naman ako mga pasalasalot. Sige, Ma'am Che, go ahead sa imo nga mga pamangkot. Doc, I think no, so madamo gini nga mo ini gina-practice. So iklaro naton Doc kung okay lang bala o kung hindi gali dapat. So, Doc, okay lang bala nga kung ginalupot ikaw, dunganon mo imnon ang duwa ka loperamide. Kaya kung isa, hindi ko katalab, isa dapat ko duwa. Double dose, kumaga. So, pwede na bala, Doc. Actually, mo ang gina-advise nga man supposedly sa loperamide is duwa ka 2 capsules
single nga intake sa first intake mo. Okay. First intake mo. Ang dason nga successive mo nga intake depende na ba musuon nga pa kung hindi. Pag intake mo duwa ka okay ka naman, okay ka na. O, di na. Pero pwede ka every time pag take mo duwa mamusuon nga pagid after that. Pwede siya isa-isa pagid siya. Pwede ka lang magsobra 8 ka capsules per day. Okay. So, mo na maximum. mo is 8 ka capsules. Okay. Anong interval sinadok? Every after discharge? After discharge. So wala siya kung every hour man, kung mo ka nakadasig ya, matikid isa ka bilog pa after sang 2 mo. Okay. Pero 8 lang yung dapat Basta mo. hindi lang Doc magsubra sa 8. Sa 8 per day. Pyramid. So klaro na. Pwede gid ma-recommended nga idungan ang duwa sa first nimo nga intake. Yes. First lang. Tapos pwede ka nakasunod, so not necessarily nga after 1 hour or after 2 hours, basta hindi ka lang magpasubra sa 8 ka capsule sa isa ka adlaw. Basta So klaro na. After discharge, take isa naman. So at least no, ara na naklaruhan Klaro. ng aton yung mga Yes. viewers, kag aton yung mga listeners. Another question, Doc. Doc, ano kuno ang masuggest nimo nga probiotic? Kay since na-mention mo kuno kagina nga maayo gid nga mag-probiotics. No? So ano, Doc, kuno ang masuggest nimo nga probiotics nga ila imnon? Ato lang pagdamo sang probiotic sa market. Gali ka budlay basta mag-plug ko di karon ulpi ba na. So di pwede mag-plug sang brand mo. Oo. So basta ano lang ka mo sa sa Katuan ka na lang nila, Doc. Ka-visit ka mo sa Life Extension kay dito tuluan ta mo ano nga probiotic pinaka nami kisa bong nga trend damo ganyan probiotic sa market mo flood ng market sa probiotics bong because ano na siya. So di ko mag-vlog diri so katuil ako sa Life Extension So katuan si Doc kay hutikan niya kabo dito. Kag sa tanan nga mga branches ang Life Extension Integrated Medical Clinic and Pharmacy, di ba? Pwede gi sila da kay may mga doctors kita da nga assign. Yes. Yes. Last question, Doc. Doc, pila kuno ka beses sa isa ka adlaw ang pagpamuhin nga gina-consider na nga ay diarrhea na ni how? Yeah, sabi siya nina dapat at least 3 or more per day para mahambal ka gadiriya. Kung 1 or 2 lang na siya, di pa na mahambal nga di gadiriya ka. Probably simple indigestion na ginasurihan natin. But kung more than 3 or 4 per day, nakidya, that's diarrhea na ganyan. Ang definition. May dugang ko. Ang pag-inom bala, Dok, sang Yakult bala, makabulig na siya nga mapastop ang imo nga pag-discharge. At yung Yakult, famous yun sa kabataan nato ni nga drink because may ara man do probiotic man na siya. Pero I think studies have shown especially kung surahon mga nga pediatric nga gastroenterologist actually mas wala iban sang effect kuno that much ang Yakult do ginobra subong sa kabataan do drink na lang siya bla do common ginapat inom na sa kabataan kay do nami lang siya siyempre Do para sa tiyan? Do para sa tiyan do sa pero hindi iban siya kuno amo ginasa ka significant ang iya nga effect in terms sa mga sa tiyan. Sa good bacteria ang Shirota's ref. Pero kung in terms nga galupot ka na gidya, inisya to di ka kapagar. May mga strains sa mga bago gidya. Nga gagawa sa market. Kumbaga daw mga kanang na pang-ulo-ulo lang kumbaga. Pang-ulo lang daw usual daw drink lang. Normally daw dumon daw preventive lang bala. Kuha si diriya kami arang specific gidya nga mga potent gidya nga muna mga probiotics sa market right now. Pero hindi man na, Doc, delikado ang pag-take sang Yakult. Hindi man. Okay. Sige, may ara ka pa, ma'am? Last question, Sige, Ma'am Debbie, kag Doc, no? So, Doc, gin-recommend mo kagina, kung ginalupot, dapat mag-rehydrate, no? So, dapat mag-inom kita sang ORS or natawag na to nga oral rehydration salt. So, pila, Doc, kapakete, ang pwede nga imnon sa isa ka adlaw. Okay. Patuloy ang serve lang sa water mo ang aton nga ORS. So, wala man gina siya kung pila ka pakete. Unless nga ara ka sa hospital ga gina-replace mo gid ang imo dehydrated gid ya to be computation gina ya. O kung sa balay ka man lang pangaman man lang na ya nga wala man ya kay inobra naton daw gina-serve as water na gina siya ya. So kung pag intake mo sa water, amo man nakadamo nga intake mo sa iya unless nga hospitalized gid ya kay gina-compute na gina ya. So kung tapos ka na, Doc, diarrhea, okay lang nga i-discontinue mo na lang dayon ang ORS mo. Oo, kung ang diarrhea mo 1 to 2 days, wala ka man ga-feel nga do nakapoy ka bala. Usually nakapoy mga low ang potassium, sodium na namo. So, pro kung do ma-feeling ka pa do dehydrated ka pa gamay, pwede mo extend 1 or 2 days pa para ma-replenish mo ng whatever losses mo sa lawas mo. Okay. So, thank you, Doc. Amo lang na, Ma'am Debbie. Sige, okay lang na. Kay mapadayo naman kita. We're going to discuss naman sang hepatitis A. Sige, Doc. Okay, so we'll begin to discuss ang Hep A naman. So far, kay ano ba na siya? Waterborne ba na siya mo? Disease actually. So, next slide please. So, ang hepatitis A actually isa na siya makalalaton nga ginakos ang virus
Hep A virus actually. Pero namin sa hepatitis A, unlike the B, ang A niya, wala na siya chronic infection. So usually mga 2 weeks after, okay ka na so far. Wala sa galid sa career nga stage. So, short time lang ni short kumbaga, time. Doc. Short time. Lasig lang siya. Kaya Sige. medyo milder lang ang iya nga presentation so far sang hepatitis A. Kang symptoms normally last mga weeks lang, pinakamo siguro isa ka bulan. Kung normally mga 1 to 2 weeks, okay na so far ang A naton. But of course, for those people, kasi nga chronic alcoholic, bala nga daw plainom mo sa alcohol, na siguro may samad na ilang liver, so pwede siya mag-cause ang severe nga liver failure. But talagsala na natin makita. Especially sa mga tao. Kung usually normal ka lang nga person, mag-A kaya, ang recovery ginaya, ang waon mo. But for cases lang siguro nga daw may problema na atay mo, so it could cause liver failure also. Kung Hep A ka. So, next slide. So, paano sa ma-spread, no? So, ano na siya, fecal oral nga route. In short, ingest mo dapat ang fecal matter, ang higko sa isa ka tao contaminated. So, pwede siya direct contact. So, kung close personal contact, diyan pwede ka maapektahan. Kung close personal contact. Pero kung usual nga contact mo lang ya, wala man na siyempre ang gakos ang spread. And of course, ang aton nga food nga contaminated sa aton nga water, ang delikado na kung may Hep A ka, nga ikaw galuto sa pamilya mo. Malakdan sila tanan. Oo, man ang problema. So dapat dapat nga halin ka sa CR, wash hands agad, pang-alcoholize ka, pa-sanitizer ka pagid ato dito. Kagambal ka na sa ila, kung magkaon ka mo, spoon and fork ka mo, ikaw makinamot. Iwas makinamot, kung magkapot ka sa pagkaon sa piyak dito, nga kamot mo higko pagkapyot sa piyak to, tapos agad So dapat gina naga-spoon and fork kaya. Dapat ang tao nga may suspect nga may Hep A. Amo nga supposed to be. Okay, so ang water naman, so kung contaminated ang sewerage system naton, pwede ito maglusot siguro sa aton nga ang source ng aton nga water bala. Amo na siya. Kakatambal mo gina. Pero di sa baybay kay tiway sila sa mga kwan. Amo na siya ang problema dala sa baybay kag swimming ka gulpi sa Villa Beach tulon nga tubig tapos kay dapat fecal material gadyo masulod. So mostly gini ang sa direct contact ang delikado ni kung sexual partner may Hep A. Especially kung medyo grabe kung mag-ano balaya. No, wild balaya, nga tay balaya. Tapos sa mga lalaki nga sex with men man iti usually oral usually sa anal mo. So anal oral sex amo nang ginanamin sa direct contact. Nga pwede kung usual man lang wala man niya problem dara. So mga baby na doc may baby kabla ko sa mga hindi ta na malikawan kung may nagapops bala ang baby. Why man may mga mag-agsik na or siguro may mga amo na mga instance. Ang sa baby naman supposed to be, ang mga ka dapat ang importante kita ang kamot mo ya. Hugasan mo gidya. Hugasan mo yung kamot mo siyempre. Kita gidya gahalin mo. Hugasan mo, alcoholize ka, tapos pang sanitizer ka. Para at least gidya. Para sigurado. Masigurado ginaton. Okay, so next slide please. So anong simptomas no sang aton Hep A? So common gid ka pang dalag ita syempre. Yellow gid ang mata. Yellow gid ang mata mo. Hindi lang mata mo kung severe gid sa mga skin mo jaundice. Amo na yellowish ka. Dalag gid ya. So mostly ang mata mo gid ya mo makita mo gid yellow ang pasyente mo. Kung severe sa skin sa pasyente. Of course abdominal pain, kay sakit mo tiyan, kalabanan nga pasyente gid tapos dumasuka ka. Tiyagan mo, sobrang sakit tiyan siguro. Tapos nagahilanat ibang pasyente, although sila short-lived hilanat hindi magino siya high fever gid normally. Kay ibang nga pasyente gasuka na ginaya. So first to nakapoy kabla do kaluya lawas nakapoy. Kay do trangkaso ni siyang style mo ang iyang presentation. So mo na do nakapoy ka sakit mo sa kalawasan, like that. But ang prominent gid siyempre pag sulod si mo clinic kay yellow sa tilo lumang hepatitis ginayay. Or it could be blood disease also. Okay, next na slide. So, abahan pa dito ang kaso kagina, sakit imo nga kasukasuan, wala ka na magkaon, sakit ulo mo. Of course, ang iban nga pain, ara gina sa may right side, gina sa may atay nga portion nila, sa upper quadrant sa right side. Yung iban, siyempre kung yellow imo mata, imo nga urine, dark man na, do orange man na imo ko urine, o do cha, or do tando ay, do mo na cross ang imo nga urine. So, normally, pag ang mata mo yellow, ang imo na, amo man na, dark man na imo nga urine supposed to be. Sa skin mo, madala man na normally niya. So, ano yung mga symptoms ang aton nga Hep A, no? So, next slide. So, next slide, please. Next slide, please. So, paano ba nila ma-diagnose natin ng Hep A, no?
So normally ka blood test gina kami i-distinguish mo gina between A and B na siya mo. Kung di ka ba normally ka balo kung tunuro ko mong pasyente mo, iba ka balo kung A or B na siya. So dapat ma-blood test gina supposed to be sa iya. So ang test sa Hepa A is anti-HAV IgM. So kung positive na siya, so in short may hepatitis gina. O kung pwede mo na iban gina-combine nila ang IgM IgG. Ang IgM pala niya ano na siya mo present infection. So actual na yung infection. Kung IgG kaya past infection na yan. Nagligad na. Kung nagligad. So Oo. kung mag-test ka na yan, IgM negative, in short, wala kaya sa active nga HA. Oo. Pero Pero pwede una, kagi ka. pwede past infection or pwede ka na immunize sa gidya. Ang nga may ara ka na because you have undergone immunization sa HA. And of course, liver function test aton is GPT. Ang mga is GOT, ang mga normally ang test kayo natanaw nato ng liver enzymes kung gasa ka So, liver by blood enzymes man na, mo. Doc, di ba? Blood test man na siya supposed to be. So tanan na sila blood test na. Although commonly gina test na namon anti-HAV IgM kag ang liver profile lang gidya GPT GOT sang pasyente. Kalabanan amon ang test naton sa hepatitis. For the treatment, so wala gyud man sa treatment no kay because nga viral infection na siya. More supportive. But of course we can give also mga silimarin, mga milk thistle. Okay. Pwede kita katag sila so far. Kadto ko mas extension, may ara kami ng product no for that. And of course, rest dapat mahuway gina yung pasyente. Importante pahuway gidya. Proper hydration, kay isa galupot suka mo. Dapat hydration ORS naman natin. ORS naman kita. Solusyon naman kita. Kaka-avoid substance kasi sa aton nga liver. So, too much ng alcohol. Siyempre, alcohol ga cause ng liver problem. O sa aton nga oily foods, dapat bawal anay for the meantime man. Okay, So, ang salty foods, wala saya. wala magandang salty foods. So, oily gid ya. Oily ya. Oily. Kung salty food, usually high blood na ya. Ginapa-avoid okay. natin. So, oily foods gina ya. Kay amo ng problema sa kay oily foods ga ano sa liver, affect sa liver naton mo. So, wala sa treatment, management, supportive care lang. So, rest ka, for hydration. So, limit lang imong wala gis alcohol, limit lang oily foods for the meantime. Mo lang na. Tuway ka. Okay, next slide please. Next slide, please. Okay, prevention naman no. So prevention, try may arag na sang vaccine for Hep A. So duwa na siya ka doses, okay. 6 months interval. So gusto ko di ka mag Hep A, so pa-vaccinate ka. Normally I think it costs 1,000 yata, 1,000 to 1,500 ang vaccination sila so far. And of course, proper hygiene gidya. So proper handling sang food, wash hands every day, frequent washing naton, paligo ka. And of course, dapat ano gidya may ara gidya sang sang safe nga water nga source. Kaya dapat ang aton nga pagluto sa aton nga pagkaon dapat halungan naton supposed to be. And of course kung na-think may Hepa A ka, dapat hindi ka mag-prepare sang food sa imong family. Dapat iban nga tawo kag dapat spoon and fork ka, hindi ka magkinabak. Borta sa tanan nato gidya. Anyway, ang Hepa A galabay lang na siya. 1 to 2 weeks, although may ara iban nga 1 month, pero usually 1 to 2 weeks okay ka na giniya so far. Ang problema lang sa Hep A, wala sang immunity siya. Kung mag-Hep A ka subong, na wala ka immunization, pwede ka mag-Hep A liwat. Pwede ka ma-Hep A liwat. Amo ng promise hepatitis. Even vaccinated ka? Kung vaccinated ka, wala man. Wala na. Kung wala ka dyan sa vaccination, kaya wala siya, unlike kasi mga measles, siya mga mom's lifetime immunity na niya. Isa lang na niya. But ang Hep A, pwede ka liwat-liwaton niya. Oo, kung ano na So, dapat medyo vigilant ka lang sa hygiene. Hygiene, kita gihapon, adara gihapon na nagadagdag sa pagpaninlo. Next slide. May harap pa, Doc? Next wala slide. na. Wala na siguro. Okay. Sige. May mga questions ka, Ma'am Che? May pamangkot ako, Doc. Sige. So, ibig sabihin, Doc, kung nadakpan ka sa sakit nga hepatitis A, pwede ka man mag-ayo. Gaayo ka lang Ayo ko niya. dyan. Ayo ka dyan. Ayo ka dyan. Pero wala sang assurance nga hindi ka naliwat magdakpon unless kung nagpa-immunize ka or proper hygiene. Yes, pwede ka siya mabalik sa immune suppose. Doc, what if, Doc, kung ang isa ka tao nagabusong tapos gindakop bidok sang hepatitis A, ang bata magka-hepa A. Oo, risky may na siya. gamay man siya nga risk sa bata. Kaya usually, every infection, ang kalaban nila nga effect is miscarriage Pwede siya miscarriage ang pasyente or small ang bata. Usually, ang lang ang effect niya. Wala man gid so far gid. Kaya hamba ko siya, mild man lang na siya yung problem. So, come and go man lang na so far siya. Wala man sa treatment. Okay. So, Doc, kaya ba mo kagina, ang transmission natin is fecal oral. What if, Doc, may isa ka taong nag-wash sa CR, wala siya nang hugas ang kamot, tapos nakita ay kamo duwa sa dalan, din kamusta Hala. Okay, pwede, ginamalatnan ka, Doc. Tapos ikaw, nalipat ka man, tapos, Nakapot. din kamot, tapos sa baba. Hindi ka malipat dapat. Kung siya, Doc, nakalipat ginaya, Doc.
fecal oral mo, so pagkamusta mo to, may feces, tapos kamot, pag amo mo na, tapos tulon-tulon sigurado na. pa blood test ka, may hepa A ka na, Mama Che. Hindi na lang kita mag-handshake. Sige, salutan ta kanay kung may anak ba. Ma'am, sure. Ang kung hepa A ni ba, Doc, di ba kung mag-abroad ka ko isa, di ba? Di na ma'am. Binaya, kung Binaya. example, kung mag-abroad ka ko isa, if ever may hepa A ka, okay na sa'yo, Doc? Oo, anyway, kasi ang A, hindi man after sina, wala naman yan mo isang problem. Ang B na yung B may chronic carrier ka state. In short, may ara isang B gaayo man, pero ang iba niya, wala kaya gaayo. Carrier, kaya pag test mo sa Hepa B, Hepa B positive kaya yapon. So, if ever mag-positive ka sa hepa A, okay lang na, may medication lang. May medication. Pwede ka na kalakat. So, short-lived lang yan. So, ipalampas mo lang yan, wala ka naman sang gadalagis, for example. So, pwede ka nakalakat. Pero ang biya, pag-career state, hawidan, gagid. So, at least, klaro, hepa A, okay na yan. Ang hepa B, galing, hindi ka kalakat. Okay, doon na curious lang ko okay, may kilala ko ligad nga muna nag-hepa. Pero nakalakat man siya actually. Although, ang hepa B, may ara ba nasa, ito na sa infectious disease specialist. Kami mga bulong man nasa bungin na medyo mahal lang, ang gina-administer sa ila sa hepa B. Nga, ang ibang kasi nga country, may ara mga country, imbes B positive, kaya kung hindi ka infectious, kasi may ara man yung test nga mabalaan kung infectious or not mo. Okay. Nga test. So, kung hindi ka mag-infectious siya, wala man na sila yung nag-mind. Pero kung infectious na kaya, ibulgon na ana, para naging, pero may ara kaya kanto, hindi kaya, maski carrier, kaya na infectious, hindi, like TB, bala, maski TB ka, for example, nga scar lang ginaya, or latent TB, kaya may country, hindi po sulod si mo, kaya ilang rason na pwede kayo mag-reactivate, mag-TB ka later on. So, muna ibang rason nila, So, amo na may depende sa country. Depende sa country yung kantuan. Okay, Ma'am Che, meron ka pa? Last question, Doc. Doc, kung ang tao may hepatitis A, pwede na bala, Doc, nga from hepatitis A mahulog siya sa liver cancer or hindi man? Ay, hindi man normally. Ang A normally, unless nga siguro kung ano, ang hepatitis kasi usually precursor, pero usually B na yan. Kaya chronic yung B mo. So, ang A normally kasi transient na siya, so wala siya chance nga mag-ano, kaya kati after a week or two, dula na malang mo. So, once we talk about sang B na iya, kati chronic, siya ara sa, pwede hindi siya madula ka na sa imong nga body, pwede nga siya kaya ang precursors sang mga cancer na so, mga liver failure. So, immunocompromised bidok ang pasyente or ang tao, so gamay hindi ng chance. Chance ang kon A lang yan, gamay. Ini siya mo na ka-grabe like the B. Di mahigawa. Gani. Oo. So, wala ka na questions, Ma'am Che? Wala na, ma'am. Kaya wala naman kita tayo. Gani. Sige, i-acknowledge ko lang ang remaining natin ng mga viewers. Hello lang kay Sir Ocon Abian, Earl John, Ignacio Camet, salamat sa pag-highlight. Ma'am Helen Custodio, salamat sa pag-highlight. And of course, kay Leo F. Noble at highlights. Hello, Chief. Maayong aga. Kag siyempre, nabatian nyo naman ang atong pag-istorya sa All About Diarrhea and Hepatitis A. At least nang klaro sa aton ang kalain sang Hepa A sa Hepa B. Kaya ang Hepa A, hindi na siya muna ka-delikado, kaglipot lang na siya or on short time. Sa diarrhea naman, well, pwede ginaton inamalikawan. Pagi siyempre sa aton nga hygiene, dapat nga matinlo, gid permi ang kamot, mahugas gid before and after eating, kag siyempre kung halin sa CR. Pero actually, bisan ano lang kung may mga tandog, kada nga hindi amo panghugas gid dayon. Ugaliin ang paglilinis ng mga kamay. Kabay pati, damo naman kita napulot sa edisyon sa aton nga programa Subong nga Aga, diri sa Meditalk. Siyempre, nanging kaupod natin si Dr. Bernard CASPE. Doc, panalanggura. Mensahe kon panugyan na lang sa aton nga mga viewers and listeners. Okay, so subo rainy season. So, gaba-baha na supposed to be. So, in-lecture ko before ang dengue, ang leptospirosis, subong lupot naman. Ang lupot common, ganyan siyempre nga problem. So, importante mo lang actually, personal hygiene, frequent hand washing, ang preparation ng food natin dapat tinlogin supposed to be, paligo o permi man Kaya siyempre, kung safe ang drinking water, ganyan, importante. Kaya ang drinking water, ang mga na usually ang problema. So, usually ang mga A or diarrhea man, so contaminated food and water, ganyan ang ginakuha natin sila. So, ang mga na personal hygiene, environmental sanitation, usually, ang mga kalabanan at dapat nabalho natin. Sige, Doc. Pero ano ang bantayan nila next week, Doc? May remaining pa kita sa rainy days diseases? Yeah, next week, Ma'am, we'll be discussing about typhoid fever, kag influenza. Yes, influenza and typhoid fever. Sige, Ma'am Che, panugyan sa aton mga viewers and listeners, din sila mabisita ng mga branches naton. So, may ara kami branch no diri sa Iloilo, sa Iloilo Robinson's main branch, kag sa SM City, may ara man sa Oton, Santa Barbara, Pasig, Rojas, Antique,
kag sa mga dugang pang mga detalye kung diin pagid kami ninyo makita, please follow and like ang among nga Facebook page, Life Extension PH. Kag regarding no sa atong ginistoryahan, no, kung gusto nyo sigurado nga pagkaon nga matinlo, kung kamo ginagutom kag wala sa inyo balay, visit ang Wimart. Yeah, Wimart Convenience Store and Cafe. O dugay-dugay may ikaduha na kita nga branch. That's why bisitahan nyo sa Atriana da, no? Yes, ma'am. Okay. Sa may SM. Sa may SM pagid. Okay, tinda mo nang danga kadto na sa kanya sa may St. Benedict Building. Sa una naton nga branch. Anyway, so ay nakita oras alas 11:02 na sa aga. Kabay pangati nangin very informative ang aton nga edisyon sumong aga diri sa atong programa nga Meditalk. Bod kay Dr. Bernard CASPE and of course kay Ma'am Cherry Ann Gilliargan. Kira-kits kita next Tuesday para istoryahan naman ang typhoid fever kag influenza. Ako ang inyo nanging kaupod Abian Debbie Leisa Larodel. Kag kami diri sa Meditalk akon sa bugos nga team sang Live Radio Iloilo nagapanindugan kontra korupsyon. Para sa balita na may integridad at prinsipyo, Live Radio. May mga palamangkutanon ka bala parte sa ikaayong lawas? Ipadala sa Meditalk, ang pinakabag-o nga health and wellness program sang DYRP Live Radio Iloilo. Stay informed, stay healthy. Meditalk sa Live Radio.